Magandang araw mga ka-G-Lovers, Giovanni B na naman nagbabalik. So, ngayon, ang aayusin natin ay isang bench power supply. So, bali problem nito, no power siya. So, nakasulat nga yan dun sa ano niya na no power. So, yan ang aayusin natin, titingnan natin. So, ito yung likod niya. Meron pa siyang transistor dun sa likod. Yan, tingnan natin to. So, nung binuksan natin, ito yung makikita natin. Ang liit lang pala ng transformer. So, bali, hindi siya switch mode yung gamit. Naka-transformer pa siya. Parang nasa 750 mA lang yata tong transformer na to. Or 1 ampere sa mga ganun. So, chinek natin yung plug. Easy plug niya. So, walang ohms value. Kasi naka-on naman yung ano natin, yung switch. Tingnan natin yung continuity, good. Kabila naman. So, teka lang. Hindi na rin. Basta good yung plug nito. So, ulitin natin. Yan, good. Yan, good. Kabila, dun sa may fuse. So, bali, good. Yan, good siya. So, wala tayong na-detect na resistance. So, bali, na-confirm natin na pwedeng sira nito yung transformer. Yung switch, chinik natin. Okay naman yung switch. Bali, plinag-in ko siya. Chinik ko kung dumarating ba o umabot dito yung AC source. So, dumarating naman 220 plus. Yan, 23, 21. So, ibig sabihin, may supply na in pero wala siyang power. So, na-confirm natin na may posibilidad na may tama yung transformer nito. Ito, transformer. So, ang gagawin natin, so, check natin yung transformer. So, baklasin ko lang ito. Yan, tanggal na lang natin. So, tinignan natin yung specification ng transformer. Yung voltahe niya, tingnan natin. Yan. So, inalis ko muna yung pagka-connect para marekta natin matest yung transformer, yung ano niya, yung resistance kung meron. Kung wala talaga siyang resistance, ibig sabihin open. So, nakita ko rin, napansin ko rin yung transformer parang nag-deform na. So, ibig sabihin parang na heavy load yata to, nagamit sa heavy load. Kaya uminit yung transformer, nasira. So, dito chinik natin yung resistance niya kung may ano siya, may value. Nung chinik natin, wala siya, wala. So, ibig sabihin, transformer yung sira. So, may dalawang output to. Isang 24 volts at isang 10 volts. So, tingnan natin dito sa transformer. 0 to 10 at 0 to 24. So, bali, yan, tingnan natin. So, hindi pala kita. Basta, nakalagay dyan 0 to 10 at 0 to 24. So, tiningnan ko dito kung alin dito yung 24 sa dalawa dito. May dalawa kasing kulay yellow at kulay blue. So, alam ko naman, so na-detect ko naman o na ano natin na analyze. So, ito, isa na to. Yan, kulay blue, papunta dito sa diode. Yan. So, ito naman isang kulay yellow, diode, tapos may dinaanan na regulator. So, ibig sabihin, itong may dinaanan na regulator, ito yung 0 to 10 volts. Kulay yellow. Itong kulay blue, ito yung 24 volts. So,
So ganun lang naman, madali lang naman i-analyze. Yung papuntang diode lang na walang dinaanan na regulator ay 24 volts yun. Tapos itong dinaanan na diode na bridge, tapos may dinaanan pa na regulator na nakalagay. So yan yung 0 to 10. Siya na yung magsusupply sa ano natin, sa IZ dyan. Tapos sa mga ano natin, sa mga panel. Pero ito sa voltahe na tawag niyan na isusupply o yung pinaka main niya, yung 24. So tinis natin yung diode. So hindi naman shorted. Hindi naman shorted yung diode. Kasi dinouble check ko pa rin to, baka kasi may problema yung diode dito, shorted, kaya nasunog yung transformer. Pero hindi naman shorted yung diode, okay naman. Tapos sa kabila, chinik ko rin yan para lahat na double check. Ito kasi yung unang dadaanan ng ng galing transformer AC, tapos siya yung magko-convert para maging DC, itong bridge diode na to. So ito yung isang bridge diode na maliit lang, tapos may regulator siya na 7805. So bali dyan yung 0 to 10. So yung kulay yellow yung 0 to 10. So okay naman yung diode dito, walang problema, hindi naman shorted. So next natin ginawa dito ay nag-isip ako kung anong gagamitin ko na transformer, kasi wala akong ganitong transformer mismo na eksakto na 0 to 10 at 0 to 24. So napaisip ako kung anong pwede kong gawin. Yan, kita nyo nag-deform na yung transformer. Siguro ginamitan to ng mataas na load. So nainit, ginawa siguro pan-charge ng battery. So uminit yan, nasira. So ito, tingnan nga natin. Yan, papakita ko sa inyo kung ano talaga nakalagay dyan. Yan. Yan, 0 to 10 at 0 to 24. So bali, meron akong nakuha dito. Yan, ito yung sinasabi ko sa inyo. Meron siyang regulator dito na 7805. Bali dyan yung 0 to 10. Yan, 7805 yan. Or 78M05. So dito sa diretso diode lang, dyan yung 24 volts. So meron ako ditong na kinuhang transformer. Kaya lang, so bali ito yung gagamitin ko mga ka-G-lovers. 2 amperes, nilakihan ko na siya. 12 volts, bali may center tap to. Ang gagamitin natin yung 12-12 para maging 24. Tapos 0 to 12 ang gagamitin natin para dito sa 0 to 10. Yan. So ang gagawin natin, yan, tanggalin ko muna to. So habang tinatanggal natin to, pa-promote muna ng channel ko. Kung bago pala kayo sa ating channel, please subscribe and pa-hit na notification bell para updated kayo sa bawat ina-upload ko na video. So kung sa FB page ito napapanood, papalo, pa-like and pa-share na rin ng video na to para may madami pa tayong may maturuan. So simple lang naman to, para lang to sa mga baguhanin dito, para sa mga professional, kasi ang professional talagang gamay na to, o kabisado na. Yung mga baguhan lang na gustong matuto paano mag-ayos, o gustong matuto paano gawin o mag DIY. So yan, tinanggal natin yung tornilyo yan para matanggal natin yung transformer. So okay, natanggal natin yung transformer. Yan, ang lit lang to ng transformer. Sa tingin ko nito mga 750 or 1 ampere sa mga ganon. Yan yung spec niya, 0 to 10. Yan, ilapit natin yan, 0 to 10, tapos 0 to 24.
So bali ang gagamitin natin ito 2 ampere na to. So try natin ha, testingin natin kung pwede. So gagamitin natin dito 0 to 220 kasi 220 volts yung source natin. So itong gitna, yan, buhulin ko lang. So solder natin to doon sa switch at doon sa fuse. Yan, kita nyo, nag-deform talaga itong mga ka-J-lovers. Oh. Ang duda ko na to, baka ginamit itong pan-charge ng battery. So ang liit lang naman ito. So, hindi pa nga natin alam kung mayroon pang ibang tinamaan ito or ito lang transformer. So kabit lang natin. Ito yung 0, black. Tapos itong blue ay 220. So kabit lang natin dyan kahit magkabaliktad yan dyan. Sa switch or sa doon sa may fuse, okay lang. So kahit blue ilagay mo dito sa switch, okay lang. Or black, okay lang. So doon sa may fuse. Okay, dahil na-connect na natin yung transformer, so bago ang lahat, siyempre tetest natin yung transformer kung mayroon siyang AC output. So, malalaman natin. So, bali ito, center top, 0, tapos magkabilaan kulay red ay 12 volts, 12 volts. So, tingnan nga natin. Puti yung 0, o pinaka-center niya. So, okay. Test natin. Ito muna tayo, 0 to 12. So, meron tayo nasusukat na, ayusin ko lang. .9 or almost 12 na din. Kabila, 11.9 or almost 12 na rin. So, bali itong red to red, magiging 23 plus o almost 24 na rin. Pero itong transformer na to ay itong power supply na to, 15 volts lang yung maximum nito. Pag naka-regulate na. Yan, 23.8. So, allowance lang yan. Kasi ang maximum ng output ng Benz power supply na to ay 15 volts. So, paano ba natin to i-connect? So, nakakalito na to mga ka-J-lovers, di ba? So, una natin gagawin para hindi maging komplikado, pero pwede rin wala naman. So, ang gagawin natin, lalagyan natin tong blocking diode. O, basta lagyan natin ng diode to. So, ang gagamitin ko na diode ay, dahil mababa lang naman ang pirahe ng kailangan dito sa 0 to 10 na to. So, siya lang yung magpapabukas ng ng mga IC dyan. O, so supply yung IC para bumukas yung segment dyan o yung display. So, itong gagamitin ko. IN or 1N 4007. Yan. Tapos yung may guhit, yun ang out. Tapos yung walang guhit, ito yung kakabit natin dito sa may puti. Sa 0. So, pero din hindi. Pero para maging sigurado ako, nilagyan ko rin ng diode. Tapos para bumaba ng konti yung voltage kahit pa paano. So, kabit lang natin. So, hindi pala nakapokus yung natin camera. So, kabit ko lang tong diode na to. So, shrinkable na lang natin ito mamaya siguro. So, pinutol ko na yung wire, yung kulay yellow, tapos kulay blue. Yan.
So, bali itong blue, so gagamitin natin ton 24. So, gagamitin natin ton 24. Kasi yung dati nakalagay sa kanya, 24 yung kulay blue. So, gagayahin rin natin. Tapos yung yellow, ay gagamitin natin sa 12 volts or 0 to 12. So, sa mga baguhan, sana naiintindihan nyo yung ginagawa natin. So, hindi ko na ini-skip. So, hindi natin pinapass forward para kahit pa paano, may guide kayo o maintindihan nyo yung ginagawa natin. So, lalagyan ko na to ng diode, itong puti. Kasi ito yung center tap 0. Yan, okay. Yan, shrinkable na lang natin ito mamaya. So, for testing muna tayo kung gumana tong ginagawa natin. So, dito na natin ilalagay yung kulay yellow wire. Yan. Yan yung may guhit ha sa diode dito sa wire na to. Okay. So next natin ilalagay natin to dito sa sa kulay red. Yan. Kahit alin dyan sa isa na yan, okay na yan. So tinaasan natin yung amperahe para mahabol niya rin yung amperahe na nakalagay dati dito. Yung maliit-liit, ito nilakihan natin ng transformer para hindi masyadong kapusin. So, mas maganda pa to kasi medyo malaki-laki na siya. So, ito na. Dahil nakabit na natin siya, dito. Yan, naka-plug in ko na siya. Gumana na nga siguro to. Tingnan natin ha. Yan o. So, wala pa siyang voltahe. Napansin nyo, 000 pa yan. Kasi hindi pa natin kinakabit yung 24 volts, 00 pa yan. Ito itong kulay blue. So, pag kinabit na natin to, saka na siya magkakaroon. So, may setting to mga ka-G-Lovers. So, papakita ko na lang sa inyo mamaya yung setting. So, tingnan natin kung mayroon tong 24 volts. AC ay 23 pala to. Tingnan natin. 23, meron. 23.8 kanina. Yan, 23.8. Okay. So, next natin, salpak na natin siya dito. Opo lang. Yan, 0 volts pa yan ha. Kasi wala pa siyang nakalagay na power dito sa 0 to 24. So, kabit lang natin yan. Okay, naikabit na natin. Tingnan natin hindi mag-short. Yan. Okay. On natin. Pansinin nyo, mayroon siyang lumabas na 6 volts. So, kasi, yung setting ng selector switch nakalagay sa 6 volts. So, 6 volts din yung yung lalabas dyan. So, may pihitan yan dito. Dito sa kabila, dyan yung ampere, tapos selector na naka-default na voltahe. So, papakita ko sa inyo. Bali, yan yung nakalagay na default siya. 1.5B, 3.6B, 4.5B, 6 volt, 7.2B, 0 to 15. Yan nakalagay sa selector na default. So, try nga natin. So, unang try ko dito, mali pala yung kabit ko. Ground yung gitna. Hindi talaga gagana yan. Dapat dito sa negative sa kulay black. So, iti-test natin. So, medyo naglulus din yung selector nito. Pero pag na-target mo, okay naman. Diretso naman. Yan. Pag test natin, 6 volts, sakto. Yan. 6 volts. So, ito pwede mo siyang adjustin dito siguro. Ay, hindi pwede itong adjustin. Naka-fix pala to. Pag 0 to 15, pwede mo na siyang adjustin. Yan.
Ito yung pinaka-last niyan, 0 to 15. Pwede mo siyang adjustin dyan. Yan, hanggang 15 yung maximum nito. So, umabot to ng 15 mga ka-J-lovers, magalaw lang yung selector. So, umabot to ng 15, napapa-steady ko to ng 15. Yan, pwede mo siyang babaan, pwede mo siyang taasan. Tapos, yan, 15 na, diba? Sakto. May default siya, 7.2, 6 volts, tama naman, 4.8, tapos 1.5, 3.6. Tama lang, parang 15 volts na yun, ano? Yan, so tama naman. Hanggang 15 Yan, volts. 1.5. 1.5, sakto, 1.5. Yan, naka 1.5 din yan. Sunod 3.6, 4.8. Yan, 3.6. Naka 3.6 din, 4.8. Tapos, yan, 6 volts, 7.2. 7.2. Yan. Tapos, ito na yung 0 to 15. So, 15 volts. So, bali, okay naman siya. So, gumana na siya mga ka-J-lovers. So, next natin, ipifix na lang natin to. Yan yung sinasabi ko sa inyo, 1.5, 3.6. Yan yung default niya. So, bali ito, naka-fix na siya. So, yan, tinuruan ko na. So, ganyan yung position mga ka-J-lovers. So, bali okay na to. So, thank you very much sa lagi ninyong pagsubaybay sa ating channel. Sana mayroon na naman kayo natutunan sa simple natin na tutorial na to. So, maraming salamat. Okay na to. Pwede na tong gamitin. Yan. Ito yung sinasabi ko, may loose contact ng konti. Pero okay naman siya.